Hello again mga ka-crypto. Tinitingnan nyo ba lately ang inyong portfolio? Nakakatakot. Para sa akin, I'll be more smarter. Kaya kinukuha ko na ang mga ibang profit. At least may napupunta sa bulsa. Hindi lahat nakalagay doon sa investment natin. I'm doing this to protect some of the assets. Alam ko pag nakalagay doon lahat sa investment, mas malaki pa ang pagtaas kung tataas pa ng value. Pero the thing is, hindi natin alam kung ano ang pinakamataas nito. So I think I'm playing it safe para the end of the day, at least meron akong na-set aside. It's either to put more on other investment na maglabasan. Lalo na ngayon na parang marami na ang nagjo-join dito sa BSC, lalo na dito sa mga staking na ito. Kaya pag nagsusulputan ng mga yan, straight away na lumalaki ang community nila, which means lumalaki ang value since from paglabas niya. May mga baguhan na naman na lumabas. Itong si Kiwi Finance, Kiwi Swap Finance, another clone of Pancake Swap. It's up to you kung magustuhan nyo ito. Their supply is still on 27,000. Kaya nasa $25 ang presyo at wala pa silang burn. At ang per block nito is 0.02. This will be, iwan ko kung alam nyo yung Crow Finance. Kung titingnan nyo itong Crow Finance na ito, ang per block niya ay 003, which means it's very slow releasing. Kaya mas marami siguro ang nabili kaysa na i-release na token. At saka meron pa silang burn system, saka itong 1%. So the slow release at saka itong burn rate nila na 1% ay mag-add value doon sa presyo nila. So kung tingnan nyo ang price ng Crow ngayon ay nasa almost 2,000. Na kung tutusin yun ay mga nasa $100 yata ang price nito. Pero itong Kiwi Finance naman na ito, iwan ko kung it will be achieve the success of Crow Finance. Kung minsan depende sa community naman kung gusto nilang mag-join. Kung marami ang mag-farm, maglagay dito. Magkano na ba ang TVL nila? Ito lang nakalagay. Bakit hindi ko makita ang total value na naka-stake dito sa Kiwi Finance. Sabi ko nga, baguhan na mga ito. Like I said, it's like a Crow Finance. The block reward is only 0.02. Slow releasing. At meron silang namang burn system. Wala na bang sinabi kong ano yan. So tingnan natin sa wala naman silang blog o ano sa Twitter nila. But apparently nakalist sila dun sa Hotbit. So obviously pinalistan nila ito sa isang centralized exchange doon sa Hotbit. I don't know whoever is using Hotbit. At ang exchange nito ay hindi sa Pancake Swap. Doon sila sa Cheese Swap. So like I said, baguhan ito. We never know kung ano ang mangyayari dito. Ako ba ay nakalagay dito? I'm not sure yet. Hindi pa ako nakalagay. Nagtatanggal pa ako ng, like I said, nagtatanggal pa ako ng mga galing sa previous na investment ko at inilalagay ko sa bulsa ko. Hindi sa bulsa ko pala, pinagbabayad ko ng utang ko. Ang susunod natin ay itong Chicken Kebab Finance. Tingnan nyo. Another clone of what do you call that? Cake Swap. Imbis na Kebab Finance, naging Chicken Kebab na. So ang diferensya lang nito, wala silang staking, wala silang ano ba yun, tinanggal nila yun. At saka nung unang lumabas ito $1.50 yata. At least tumaas naman ng konti. Pero kung bili kayo ng coins dito,
At I don't expect na mag-staking kayo in a single coin o single token. You need to pair it dito sa kanila. At ang pinakamataas yata yung cake pairs nila, which is, no, it's not. Yung BTCB pala, which is nasa 12%. Ang naman nito ay, ang exchange naman nito ay nasa PancakeSwap. So, ang susunod natin ay itong Yield Panda. Ito po ay hindi parehas doon sa unang nilagyan natin na Panda Yield. Iba naman yun. Ito naman ay Yield Panda, which is, ito naman siya. Ibang klaseng platform. I think it is the same as the, yung nilagay ko sa community noon na Absorb. Saan ba yun? The same, almost the same siya dito sa Absorber Finance. Pero pag tingnan nyo itong Yield Panda ay bagong labas pa lang ito. Wala pa silang mga staking, pero sabi naman dito, with the Y Panda token, there is no need to stake or lock up your tokens anywhere to receive rewards. With the Y Panda token, there is no need to stake or lock up your tokens anywhere to receive rewards. Just hold tokens in your wallet and watch your balance increase. Kung totoo ito, is very good. At least hindi ka masasali sa mga hacks o ano. Kung ma-hack ang ang platform nila, at least hindi madali yung coins mo. Ang presyo biglang bababa. Pag siyempre lahat naman ng mga platform na nahahack o tingnan mo ang value ng tokens nila ay bumabagsak. Pero at least, hindi nawala lahat yung tokens mo. Yung value niya lang ang bumaba. Kasi hindi nga nakalagay dun sa platform nila. Sigurado ko kung ito ay maging successful yung mga ganito, I think it's the same with Absorber. Ganon ang ginagawa nila. Almost the same. So, yeah, maganda ito pag totoo. Hopefully it will be okay. Tapos, ang presyo niya ngayon is about refresh natin yan. 0.16, which I already bought. Akala ko yan ang presyo talaga. Pero pag bibili kayo, sabi dito, set slippage to 11. Kasi pag hindi mo set yan ng 11, ay magka-error. Kaya kung bibili kayo ng ganito, magkano bang presyo nito? Tingnan natin. Kung bili tayo ng isang 1 BUSD, is equivalent to 60 Y Panda. Pero ang slippage natin ay nasa 11%. Hindi po yan magiging 0.016 ang price niya. Nung bumili ako ay ang naging price niya is 0.019. So it's almost naging 2 cents. Which is, I don't mind really. Kasi parang okay naman. Kung maging totoo itong sinasabi nila at saka mag-start sila dun sa staking nila o kaya yung mga platform nila, it will be good. So, pero ngayon, marami pang hindi sigurado. Hindi ko pa natingnan yung Telegram group nila kung anong pinag-uusapan. Tingnan nga natin. According sa Telegram group nila, ang first partnership nila ay itong Gorilla or Gorilla Yield partnership with Y8 to provide users with more liquidity. So yan ang first partnership nila. At ito ay listed na rin sa CoinMarketCap. Hindi magkaparehas. Nasa 2 cents na ang presyo. Pero dito sa CoinGecko is 0.16 pa rin. So I think CoinMarketCap is more accurate kasi nga doon sa slippage na makukuha na ilalagay ninyo. At saka sabi din doon sa Telegram nila, ang Panda Yield token ay deflationary, kaya yan ang maximum supply na nila, total supply nila, which will keep on decreasing kasi sabi nga deflationary. So that means tumataas pa rin ang value ng token natin. So ganyan ang Yield Panda. Mas maganda pa sana kung meron na yung platform nila for staking. So I guess that's still on the works, kaya hindi pa ako sigurado dito. But sabi ko nga nakalagay na ako. It's just a
speculation. Sabi dito the Panda tokenomics apply a special tax to every buy and sell of the tokens. 6.2% are redistributed back to the holders, while 3.8 are burned forever, reducing the supply. Yun na nga, is deflationary. So, 6.2, kung nag-hold ka sa wallet mo, I think that's what they mean by this. Kung may token ka sa wallet mo, may share ka dito sa 6.2%. Kaya nadadagdagan ang nasa wallet mo. So, if that's what they're using for, only to buy and sell the token, sabi ko nga, mas maganda pa sana kung meron silang staking platform din to provide liquidity. Or kung sabi nga niya, naka-partnership sila ng Ape, baka doon ang staking nila. Tingnan natin. Parehas din naman pala ang Gorilla Yield doon sa Yield Panda. So, halos almost the same platform. Ang Gorilla Yield at saka Yield Panda. Akala ko itong Gorilla Yield Finance established na staking platform o kaya liquidity provider. Hindi pala, parehas din ng Yield Panda. See, exactly the same thing ang sinasabi nila. A flat fee is applied to all 8 transactions and then redistributes tokens directly to wallets of holders. Exactly the same. 88 million naman ang total supply nila. So, nagka-partner ang mga ito kasi magkaparehas din pala. So, kung titignan mo lang ang liquidity ng mga ito, nasa kwan lang siguro pancake swap. Asa naman yung mukha natin? Itong Yield Panda na ito, parehas din. So, kung totoo man yung mga sinasabi nila, it might keep growing. So, that's another token that you want to look at. 8 token na ito, which is 0.018, the same as Yield Panda. So parang magkasabay na lumabas ang mga yan. Ang isusunod natin na tingnan ay itong inilabas ko sa community, which ay nagustuhan ko naman, kaya naglagay ako dito nung una, nung nilagay ko sa community, which I think hindi pa nag 2x, kaya lang tumaas naman na ang presyo, at least 0.5x na tayo kung nabili natin ng $10 noon or $9. So, at least pataas na rin. Kung nakita niyo ito sa community na nilagay ko, hindi ko masyadong nilagay ang information doon. Pero pag tingnan natin, ito ay galing sila sa ERC20. Kaya nang sabi ko, kaya lang na syempre kung ang platform ay nasa ERC20, mas mahirap maging successful, lalo na at ang mga transaction fees sa Ethereum network ay napakamahal, kaya lumipat sila dito sa BSC, Binance Smart Chain Network, mas mura. At sabi nga dito, we are negotiating with CertiK to get licensed and get insured by insurance protocols. Kaya so at least they are saying that they're doing something. Hopefully they can get the audit soon. Pero sila ay listed na nga dito sa CoinGecko. At ang token naman nila ay deflationary din. Tingnan natin kung magkano ang total supply nila. 1 million. So if it's a 1 million total supply, mas mataas ang pagtaas ng value. Kasi mas maliit ang total supply nila. Kumpara sa tinignan natin kanina na Yield Panda na nasa 72 million. Pero syempre, kaya ganun ang mga price nila. Kung i-compare mo ang price ng Yield Panda is nasa 2 cents. Kasi malaki nga ang total supply nila. At saka ito ay nasa $15 na kasi maliit ang total supply. Pero ang titingnan mo doon, ang dami ng pagka-multiply niya. Sabi dito sa ng Observer Finance, sabi niya no contract interaction for our passive yield farming. So that means it can't be rugged or exploited. Well, maganda kung ganun ang gagawin nila. At least na-solve nila ang problema ng rug pull at saka mga exploitation. The protocol automatically manages the claiming process so that you pay no gas fees to receive your rewards. Same thing as auto-compounding. So you don't need to keep claiming your reward. No impermanent loss in passive yield farming. Siyempre, kung sabi nga nila, kung iisa lang ini-stake mo,
yun lang ang tumataas, walang kapares, kaya walang impermanent loss. At saka sabi nga nila, it is deflationary. Mas maganda pa sana kung saan na yung platform na? Oh, Stake Now Live. So, they are live. Meron na silang staking platform. Yun ang maganda. At least meron na silang staking platform. At least may mga magkuha ng liquidity pools, which is meron na silang 4 million na nakalock up sa staking nila. Ang yield naman nila, it's not that much. I guess it's only 129% dito sa single coin. Pero yung mga pairs nila, gaya nitong cake at absorber liquidity pool, ay meron silang 2,000 APY. Yun ang pinakamataas. Ay, ito pala ang pinakamataas. Itong BNB absorber, which is almost 7,000 APY. Pero ang hindi ko magets dito, yung sinabi niya na ito, special farming contracts and no permanent locks on your liquidity. So ano ibig sabihin nila yan na hindi naka-lock na para makakuha ng rug pull? Baka nasa code nila kung paano yun. Habang tinitingnan natin itong kuwan ng Absorber Finance, parang tumataas yata ang presyo. Nasa 16 na. So like I said, it has a 1 million total supply. So hanggang dito na lang muna mga ka-crypto. Yun ang mga bagong labas na mga coins ngayon. Nakalagay tayo sa mga iba, hindi naman sa iba. Kaya nga sinasabi natin, we win some, we lose some. Hindi naman natin kaya na magligay lahat. So, ang importante ay tumataas din ang nilalagyan natin. And palagi niyong isipin na magtanggal ng mga profit or capital naman ninyo para safe ang nailalagay natin o safe ang nakalagay na. Ito po si Pinoy Crypto. Until next time.